So, what's up guys? We're here and we're back sa ating YouTube channel at gagawa na naman tayo ng isang panibagong poster making content na nire-request ng ating mga supporters sa ating channel. Sa TikTok channel, Facebook page at sa ating YouTube channel. Bali, ito ang team na nire-request nila. At dahil marami na tayong time ngayon, so ayan, gagawin na natin yung requested team nila. At dahil natagalan nga pala tayo sa paggawa at pag-upload ng video, kasi syempre i-edit pa natin. At syempre may sinalihan pala tayong poster making contest dito sa ating lugar. So ayan, soon i-upload ko yung video ng poster na sinalihan natin or dun sa awarding na gaganapin, pero dito muna tayo magpo-focus sa tema na ginagawa natin. So ayan, simulan na natin ang paggawa. Medyo matagal-tagal ko na rin palang ginawa tong sketch neto at sisimulan na natin sa pag-outlining. So ayan, nakikita nyo naman medyo konti ang details at mga simbolismo na ginamit natin, pero ito ay lahat ay napapatungkol dito sa tema ng poster na ginagawa natin. So ayan, sundan nyo na lang yung ginagawa natin. By the way, kung hindi pa nga pala kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, konting click naman dyan at isubscribe nyo. Hindi naman kawalan yung 2 segundo para ma-click ang subscribe button at pumunta sa ating Facebook page. Same din sa ating TikTok channel para once na dumami na tayo, makapagbigay tayo ng mga freebies sa ating mga masugid na supporters at isya-shoutout natin kayo kada gagawa tayo ng mga poster making content dito sa ating channel. So ayan, mag-i-start na tayo sa pagkukulay. Bali nga pala, ang ginamit kong medium sa pagkukulay is Crayola. Syempre, ito kasi yung pinakakadalasang ginagamit at available sa ating tahanan. Pero once na syempre poster making contest, malamang sa malamang oil pastel talaga ang allowed na gamitin, no? Bali, dito sa poster na to makikita natin may 2 kabataan, isang bata at lalaki, dahil sa pagsugpo ng droga sa Pilipinas is magsisimula ito sa mga kabataan. Mas magbuti na maturuan natin ng maayos ang ating mga anak at ang mga kabataan na sinasabing pag-asa ng bayan upang sila ang magsimula sa pagpigil o pagsugpo ng mga taong gumagamit at umaabuso sa paggamit ng mga pinagbabawal na gamot. Kita nyo nga pala dito sa poster natin na meron silang hawak na lubid at syempre sila yung pumipigil or tinatali nila yung mga bawal na gamot. So ayan, makikita nyo yung mga syringe o herengilya, yung mga tablet capsule at syempre yung mga bote o yung mga pakete na pinaglalagyan ng mga bawal na gamot. Alinsunod dito yung nakapaligid dito sa mga dito sa poster natin, makikita nyo na mayroong mga tao, no? Yung sa likod sumisimbolo yan ng pagiging masigla, tsaka yung syempre yun nga yung nakatoga, ayan yung naka-peace sign, sumisimbolo ng kapayapaan. Tapos yun yung mga masasayang tao sa likuran, tapos yung may hawak na flag, syempre representa sa bansa. Tapos hindi mawawala yung ayan, yung ABCD, yung mga pinag-aaralan sa school. Bali, konting simbolismo lang nilagay ko, no, para mabilis nyo ring mag-gets yung idea na pinapakita dito sa poster na to. Tsaka yan, yung mga papel, syempre ginagamit natin yan, yung mga kung ano yung mga sinusulat. Tapos yan, yung bangkang papel, tumutukoy dun sa pangarap ng kabataan. Tapos yan, yung logo ng medic, no, yan, yung wand na yan, yung medic wand. So yan, tapos syempre mga notes, ayan. Tapos yung mga banderitas tumutukoy sa mga selebrasyon, ayan. Tapos syempre dun sa baba may nakalagay na stop, syempre pagpigil nga dun sa paggamit ng mga bawal na gamot. Bali, napakasimple lang itong poster na ginagawa natin, no. Bali, gusto ko lang maipakita o magbigay ng ideya na pwede mong gamitin, no, lalo na kapag once na hirap kang gumawa ng mga
poster idea. So ayan, pwede mo gayahin to kapag once na may contest sa inyo, pwede kang kumuha dito ng idea. Lalo na sa mga beginners na hirap bumuo ng konsepto, no, yan, pwede nyo kunan ng idea tong poster na ginagawa ko. Tsaka sabi kasi nga pala, yung iba nahihirapan silang intindihin yung mga nilalagay kong simbolismo, no. So kung nahihirapan kayo, meron tayo dyan mga explanation, may mga video tayo kung bakit yun yung mga symbol na ginamit natin. So panoorin nyo na lang. Tapos syempre, huwag nyo kalimutang mag-subscribe syempre pag nagustuhan nyo yung video. So ayan, tuloy-tuloy lang sa pagkukulay. Ginawa ko palang medyo makulay yung ano, no, yung poster natin, no. Focus tayo sa mga light colors. Syempre karayo lang, medyo matingkad talaga yung kulay na magagamit natin. Tsaka makikita nyo naman, no, medyo limited lang yung kulay na ginamit. Tsaka yung blending na ginamit natin. Nag one color base lang pala ako dito, no. Tapos syempre medyo may touch ng light, naglagay ako or nag-iwan ako ng mga puting parts, yung mga bakanting putik, para syempre mapakita ko kung saan nanggagaling yung source ng liwanag, para medyo may konting shading siya. So ayan, laruin nyo lang yung paggamit ng Crayola, no, para mapaganda nyo yung poster na ginagawa nyo. Bali sample lang to, pero syempre pag once na nasa contest at nasa poster event kayo, syempre malamang yung oil pastel na gagamitin nyo, hindi na ganitong kasing tingkad yung kulay, no. Pwede na kayong mag blend ng iba't iba pang kulay na gusto nyong makita dito sa poster. So ayun lang, tuloy-tuloy lang sa panonood. Tsaka marami pa tayong video dyan, no. Then kung gusto nyo namang magpagawa ng mga poster idea, comment lang kayo dyan. Pipili tayo ng mga magagandang tema, no, yung pangkalahatan, no, makakatulong sa mga estudyante natin na gustong matutong gumawa ng poster. So ayun lang, tuloy-tuloy lang sa panonood. Let's go! At kung umabot ka nga pala sa part ng video na to, isang malaking pasasalamat na agad para sa iyo. At lubos ako magpapasalamat kung isusubscribe mo ang ating YouTube channel. Same na isishare mo ang ating videos para mas mapalawak pa ang mga nasasakupan at ang mga matutulungan nating mga bata na gustong matuto at gumawa ng mga poster making art na katulad nito. So ayun lang, kita-kits sa ating next video na i-upload. Maraming salamat. See ya and God bless.